Per KBP Oras Kapopoy 3 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Pinangunahan po ng Pangulong Bongbong Marcos ang sambayanang Pilipino sa pag-welcome sa pagbabalik sa bansa ng OFW na si Mary Jane Veloso na mahigit 14 na taong nakulong sa Indonesia sa kasong drug trafficking. Sa sideline ng inaugurasyon ng bagong Pilipinas One-Stop OFW Action Center, sinabi po ng Pangulo ang ganito. We're celebrating already. Yan po isang araw bago ang pag-uwi ni Mary Jane. Makikita na nasa celebratory mood ang Pangulong Marcos na todong ngiti sa nasabing event. Ngunit hindi binanggit kung bibigyan ng clemency si Veloso tulad ng hirit ng kanyang pamilya. Nasa bansa na po si Veloso, lumapag na ang kanyang eroplanong sinasakyan at ididiretso ito ngayon sa Women's Correctional Institute sa Mandaluyong para isailalim sa 5 araw na quarantine. Matapos ang quarantine period ay maaari na siyang magkaroon ng reunion sa kanyang pamilya ngayong December 25. Isyu ng bayan. 2 por 2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Magandang morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Humahabol si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday. Yuhuu! Ayos ba kayo dyan, mga kababayan? Kaya nyo pa ba? Kaya nyo pa ba ang mga kainan? Kung meron pong mga employers dyan until now ay hindi pa rin nakatatanggap ng 13th month nagbibigay ng 13th month pay, aba, magbigay na kayo. Today is December 18 at importanteng araw po ito, lalo na para sa pamilya ni Mary Jane Veloso. Napakahaba po ng paglalakbay nitong si Mary Jane Veloso sa kanyang, actually hindi lang po kasi siya ang naturang OFW kundi pati na ang kanyang pamilya, ang pamahalaan, ang mga tumutulong sa kanya ng mga pribado at ang mga mamamayang Pilipino. Hindi lang po ito show of support Ang totoo, gumagastos po ang gobyerno dito Doon lang po sa abogado para po tulungan si Mary Jane Veloso. Hindi po maliliit na halaga ang ginagastos ng pamahalaan. Tatanong nyo siya, ba't ba kailangan gastusan yan? Iisang tao lang naman yan. Hindi po. Meron nga pong mga nabanggit na sa kasaysayan
ang buhay, kahit isang buhay lang, ay maaari pong magmitya ng isang malaking digmaan. Kilala niyo ba si Helen of Troy? The face that launched 1,000 ships. Diba? Dahil sa iisang tao lang po, sa iisang tao. Naalala niyo si Angelo, Mother, ano pangalan nung Angelo, yung taga Candaba, Pampanga na naipit sa Iraq? I-research nyo, yung Pilipinong isinalba ng Pilipinas na nangutang na loob pa tayo sa Amerika ng todo-todo nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Isang tao lang po yun. Napahamak pa tayo, pero bakit pa kailangan gawin yun? Sapagkat ang buhay ng bawat buhay ng isang mamamayang Pilipino ay dapat na ituring na mahalaga. Check mo na, Angelo Aquino ba? Angelo... Baka malilimutin ko na sa bagay, matagal naman na yun ano pangalan, partner? Ano pangalan? Angelo de la Cruz. Angelo de la Cruz. Yan, Angelo de la Cruz. 'Di ba? Naalala sa Iraq yan sa Iraq panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bawal magpunta sa Iraq. Nagpunta-punta sa Iraq hanggang sa nakidnap ng mga parang mga Iraqi doon kung sino man. Pero ang ginawa po ng pamahalaan sukdulang tayo po ay nakipag-negotiate na malaki po ang ipinuhunan po natin doon. Ganun po dapat ang pagtuturing ng bawat pamahalaan sa kanyang mamamayan. Sasabihin siguro, buti nga ito, nabigyan ng pagkakataon. Yung iba nga dyan, pinapatay na lang kaliwat kanan dito sa atin hindi po, very symbolic po ito. Ito pong ginawa na ito ng pamahalaan para po kay Mary Jane Veloso ay isang napaka significant symbolism kung paano dapat pinapahalagahan ng gobyerno ang bawat isang Pilipino saan man sa mundo. Yun! Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Dahil ang sabi ni Sherwin, nagland daw po ang aeroplano at exactly 5:52 in the morning. Ito ay commercial flight ng Cebu Pacific. At ang sinabi po naman ng DFA, ng NBI at ng Bureau of Corrections, walang posas. Itong si Mary Jane Veloso. At ang inaabangan nga, pagdating dito sa Pilipinas, gaano katagal bago igawad ng Pangulong Marcos. Dahil nasa atin na yan Nasa atin na ang prerogative. Nasa Pangulong Bongbong Marcos na ang prerogative kung siya po ay bibigyan ng executive clemency. Makibalita nga tayo dyan po sa Ninoy Aquino International Airport. At nandun na nakikiabang na parang kamag-anak. Ito pong si RH-15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle. Katunying bit-bit ang isang malaking tarpaulin na may nakalagay na Welcome Home Mary Jane Veloso. Nagsama-sama dito sa arrival area ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport ang mga kamag-anakan ng Pinay na si Mary Jane Veloso. Nandito yung kanyang nanay na si Celia, tatay na si Cesar, 4 na kapatid at 2 niyang anak, gayon din yung 2 niyang pamangkin, 2 tita, at maging yung kanyang abogado na si Atty. Endre Olalia para salubungin nga yung kanyang pagbabalik. Naging emosyonal kanina sila Nanay Celia at anak niyang si Mark Daniel dahil matapos na yung mahigit 1 dekada, makakapiling na nilang muli si Veloso. Sabi ni nanay at mga anak ni Mary Jane, mahigpit na yakap daw yung kanilang isasalubong sa Pilipinas na sa wakas ay kanila nang magkakapiling matapos ang 14 na taon. Kinumpirma naman ng Bureau of Corrections na nandito na nga sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Lumapag daw dito sa NAIA Terminal 3 ang kanyang sinasakyan na eroplano Cebu Pacific Flight SG-760 pasado alas 5:51 ng madaling araw.
hindi raw pinusasan si Veloso habang ibinabiyahe pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang, wala namang intensyon si Veloso na tumakas at saktan ang kanyang sarili kaya hindi na siya pinusasan. Katabi natin katunying yung mga magulang ni Mary Jane Veloso. Nandito si Nanay Celia. Nanay Celia, ano po yung inyong pakiramdam na sa wakas ay makakapiling na po ninyong muli ang inyong pong anak makalipas po yung mahigit isang dekada dito ho sa Pilipinas? Masaya po. Yun po pakiramdam namin. Napakasaya po namin buong pamilya. Basta ang alam ko, makikita namin kahit hindi namin mayakap dito sa airport, kahit sa kulungan lang. Okay lang po sa amin, basta masaya po kami. At sana po maibigay na po na ating gobyerno ang clemency at pardon si Mercy. Ano po una po ninyong gagawin kapag po nandito na po sa arrival area ang inyong anak? Akap. Yun lang po ang gagawin ko. Akapin ko lang po sila ng face. Hindi ko alam kung mapagsalita ako. Lahat po, buong pamilya Veloso sa kulungan po, magpapas po. Opo. Yun po ang pangako nila Kaya magsasama-sama kami sa sa Pasko. Magkapatid niya, anak niya, kami tatay. Sama-sama kami doon sa Pasko. Katunying si Nanay Celia, maluha-luha siya Oo, dito. si Nanay Celia ba makakausap natin kahit maikli lang? Si Nanay Celia, katunying yung nagsasalita. Hindi, ibig sabihin pwede ko ba makausap? Ito. Nanay, kakausapin ka ni Katunying. Nanay Celia, si Katunying po ito. Opo. Hindi marinig. Hello? Nanay Celia, si Katunying po ito. Kumusta po kayo? Opo. Meron daw kayong nilutong adobo? Opo. Yun po kasi hiling na anak ko Yung adobong baboy, miss na rin daw niya. Yung adobong tuyong-tuyo, yung walang halos sabaw, ano? Opo. Yung pala ang paborito niya. Teka, pwede raw po ba kayong magkayakapan dyan? Pumayag na po ba ang mga authorities natin? Pwede raw po ba? Hindi pa rin po hindi pa. Hindi pa rin po. Opo. Gawa. Bawa mayakap dito at sa kulungan, okay lang sa akin. Okay lang. Mayakap namin. Opo. Kasi parang i-quarantine pa yata siya for safety measure din no? Opo, yun ang sabi nga nila hanggang 24. Oo, kumbaga kaya niyo. Yun yang mahigit 14 na taon na tiis niyo no? Di ano pa ba naman yung ilang araw Ngayon pa kaya po, opo. Matipid ko po sa sa 24 po sa Pasko, makakasama po niya ang buong pamilya niya. Pupunta po kami diyan sa kulungan. Sa correctional pero malay nyo naman biglang ang regalo pala sa inyo ngayong holidays ng Pangulo executive clemency, baka hindi na kayo doon pagsama-samahin, baka sa kabanatuan na. Sana nga po mangyari po sana yun at siguro ito na po ang pinakamagandang Pasko po sa amin, pinakamagandang regalo. Lalo na po nag-birthday po ako noong 13. Magbe-birthday po si Mergin sa January 10. Ito na po sana ibigay ng Panginoon. Oo. Sana po ay matupad ang inyong mga pangarap. Kayo po ba? Kumusta ang kalusugan ninyo, Nanay? Okay lang po, wala na pong tulugan. Wala na tulugan. Congratulations po at ang buong sambayan ng Pilipino ay masaya po sa pagbabalik po ng inyong anak, ng aming pong kababayan na si Mary Jane Veloso. Salamat po sa inyo, Nanay. Thank you. Opo, maraming salamat din po. Opo, si Nanay Giselle. Katunying. Katunying diretso yung dating Pinay death row convict doon nga sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City na ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang ay sasalang siya sa mandatoryo na 5 araw na quarantine at susundan naman ng 55 araw na orientation, diagnostic evaluation at initial security classification. Makakasama niya katunying doon sa CIW ang kanyang umanong illegal recruiter na si Maria Cristina. Giselle report. Hindi, teka, Giselle, isa na lang
dahil kailangan siya i-quarantine, naturally, hindi talaga siya pwedeng makayakap o makahalubilo ng kanyang pamilya dyan, ano, at ng kahit na sino pa, ano? Correct, Katunying, dahil ang binabanggit din sa atin kahapon ng Bucor, ang malinaw paglapag daw sa naiya ni Mary Jane Veloso ay mabilis siyang inilipat, dadalhin doon sa correctional sa may Mandaluyong. Ang sabi ng kanyang pamilya dito lang daw sila pinayagan sa arrival area, pero hindi naman din nila alam kung maaari daw nilang lapitan si Mary Jane Veloso. Malamang kawayan lang yan. Yung kawayan ba? Yung halos magkatanawan lang, ano? Oo, correct, Katunying. Sapat na daw sa kanila na matanaw daw nila si Mary Jane, Katunying, kahit daw hindi sila payagan na mayakap yung Pinay. Oo, yung flight niya ay commercial. Ibig sabihin, maraming mga kapwa Pilipino na pasahero ng eroplano. Tama ba? Hindi lang, Katunying, nabanggit sa atin ng Bucor kung anong klaseng flight yung sinasakayan ni Mary Jane na lumapag na kaninang 5:51 a.m. Okay. Sige, makikibalita rin tayo dun sa may-ari ng airport, si Sherwin Alfaro. Okay, thank you, Giselle. Salamat, Katunying. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ACS Balita. At narito pa ang mga abangan yung balita dito sa ACS Balita. 4 na condo unit ipinaraffle ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga OFWs. Quezon, LGU may alok na libreng pag-aaral ng abogasya. Aba, iba ka talaga, Gob. 30 pesos kada kilong markup scheme na bunyag. Ilang supermarket ipinatawag sa pagdinig sa House Quinta Committee. 2 opisyal ng DA nanganganib masibak, binigyan ng ultimatum. Tukoy na ba yun, Mother, kung sinong opisyal yon? Nabanggit na kung sino. Hula, hindi mo pa alam. Sasabihin ko sa'yo. Alam ko na, siyempre. Alice Guo at pamilya kinasuhan ng NBI ng falsification at anti-dummy law violation. Pinakamalaking Pogo Hub sa bansa, sarado na. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Oras po natin, Mr. Jalam Tang, Lakyam Diap Ithun, 6:21 ng umaga. Ang pag-uwi sa bansa na may 500 OFW mula sa Lebanon at Israel matapos dumalo sa pamaskong handog ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos na ginanap sa Malacanang kahapon ng hapon. Tampok sa pamaskong handog ang paraffle ng 4 na condo unit sa Palayan City, Nueva Ecija mula sa Department of Human Settlement and Urban Development na ikinatuwa ng mga OFW. Kabilang sa mga maswerteng nanalo sa 4 na condo unit sina Maan Husay Torres, Moana Faith Molino Policarpio, Shaira Elina Sahirol at Zaira Lansikan. Bukod dito, pinarangalan din ng Pangulong Marcos ang ilang natatanging OFW dahil sa ipinakita nilang husay sa kanilang trabaho sa ibang bansa na singaan at tularan. Sa kanyang talumpati, kinilala po ng Pangulo ang malaking sakripisyo ng mga OFW at ang kanilang kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Sila ang nagiging tulay sa pagitan ng kanilang bagong mundo at ng bansang iniwanan nila pansamantala. Sa kabila ng hirap, sakripisyo at pagkakalayo sa pamilya, hindi nila nakakalimutan ang kanilang pinagmulan. Kaya naman, mahalaga na kahit gaano man sila kalayo, maramdaman nila na may gobyernong handang salubungin sila sa kanilang pagbabalik. At ito ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon.
Ngayong araw, masaya kong ipinapahayag ang pagbubukas ng itong bagong Pilipinas, Agarang, Kalinga at Saklolo para sa mga OFW na nangangailangang Action Center at ng bagong opisina ng Department of Migrant Workers dito sa Makati. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. May alok na libreng pag-aaral ang Quezon LGU sa mga kwalipikadong residente ng lalawigan na gustong kumuha ng kursong abogasya. Ito yung makaraang lumagda sa Memorandum of Agreement si Quezon Governor Doc Helen Tan at Attorney Vicente Hoyas, Dean ng College of Law ng San Pablo Colleges Incorporated, para sa scholarship grant sa mga deserving na estudyante na gustong maging abogado. Ayon kay Governor Tan, nakapaloob sa MOA ang libreng tuition, mga libro at iba pang miscellaneous expenses ng sino mang magiging scholar para sa nasabing kurso. Kayunman, sinabi ni Governor Tan na may mga pamantayan na kailangan mapanatili ng mga mag-aaral upang maging karapat-dapat sila sa nasabing scholarship. Kailangan ng ganitong klase ng mga scholarship Marami gustong maging abogado, kaya lang walang panggastos. Ay, kalaking bagay nito. Doc Helen Tan, thank you. Alas 6:26 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Samantala, meron pong sunog sa Tondo, Maynila. Binabantayan nito ni RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Kontrolado na, Anthony, ng mga bumbero. Itong sunog sa eksaktong lugar, Elcano Street, dito sa malapit sa kanto ng Padre Rada sa Tondo, Manila. Ang tinupok ng apoy ay tatlong palapag na commercial at residential area. Yung mismong ibaba nito ay mga tindahan ng mga mangga, mga prutas sa Anthony. Ito yung malapit naman to sa mismong sa area ng Divisoria. Kaya itong kalsada ng Elcano Street na medyo makitid lamang, isang truck lamang ng bumbero ang nakakadaan. At simula ang sunog alas 4:08 ng umaga at ito ay agad na itira sa ikatlong alarma. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin na nakita ko yung mga usok na nanggagaling sa ikatlong palapag ditong nasunog na residential at commercial area. Yan yung update natin sa nangyaring sunog sa Elcano Street, corner Padre Rada sa Tondo, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa Visa Rate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ACS Balita. Alas 6:28 na ng umaga sa ibang balita. Thank you, boy. Sasalang sa investigasyon ng House Quinta Committee ang mga pangunahing supermarket at grocery store sa bansa ngayong araw. Sa gitna ito ng mga ulat ng manipulasyon sa presyo ng well-milled rice na binebenta bilang premium rice sa halagang 70 o 70 pesos kada kilo. Sinabi ni Panel Chairman Joey Salceda, maraming dapat ipaliwanag ang mga ito hinggil sa nasabing scheme na kung susumahin ay kumikita sila ng 30 pesos kada kilo. Una nang idineklara ni House Speaker Martin Romualdez ang all-out war laban sa mga profiteers, smugglers at hoarders ng bigas na ang prioridad ay kumita ng malaki kahit pa magresulta sa paghihirap ng mga Pilipino. Nanganganib na masibak ang dalawang opisyal ng Department of Agriculture kung hindi magbabago sa pagiging tamad. Inamin ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na namumuro na ang dalawang opisyal dahil hindi siya kontento sa kanilang trabaho at kung hindi pa rin nila magampanan ang kanilang tungkulin ay sisipain na niya ang mga ito. Sinabi ni Laurel na tangi ang dalawang opisyal na ito ng DA ang bigo na maabot ang kanyang expectation. Nakausapan na ng kalihim ang dalawang hindi pinangalan ng opisyal at binigyan niya ng ultimatum ito para ayusin ang kanilang trabaho. My expectations are quite high. So they fell short? Hindi naman yung totally negligible sa task nila? Hindi, ayaw ko lang nangyayari sa dalawang luset. Ako pa yung kailangan tumuto para matapos.
Yun, sino kaya yung mga yon? Ay, magandang umaga sa mga taga Philippine Fiber Industry Development Authority. Mga taga Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA. Kilala mo ba tong opisina na to, Mother? PhilFIDA. Ito yata yung in charge sa mga sa mga abaka, ganun, yung mga fiber, yung mga hinahabi ng mga Pilipino. Yan na isa. At magandang umaga rin sa mga taga National Meat Inspection Service, NMIS. Mother, ano ba yung ano ba mga ginagawa nun? Mga nagbibigay ng lisensya sa mga meat processor, ganun. Tama, ano? Naku, malaki. NMIS. Yan. NMIS. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Yan ang clue ko, yan ang clue. Mother, yan ang clue ko, clue. Narinig mo ba yung mga clue ko? Clue! Naghahanap ka ng clue. Ayan ang clue. Binati ko na sila. ACS Balita. Alas 6:31 na ng umaga, nadagdagan pa ang kasong kinakaharap ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa DOJ. Ito'y makaraang sampahan din siya at ang kanyang pamilya ng reklamong falsification at paglabag sa anti-dummy law. Ayon kay NBI spokesman Ferdinand Lavin, kasamang inireklamo ng NBI sa DOJ ang magulang ni Alice na sina Jiang Zhongguo at Lin Wenyi at kapatid na sina Sheila at Ximen Guo. Nagugat ang reklamo sa pagbili ng pamilya Guo ng 4 na parsel ng lupa para sa kanilang 3 Lin Q Farm sa Mangatarem, Pangasinan, kung saan nagpanggap silang mga Pilipino. Kwento ni Lavin, nakakuha ng certification ng NBI mula sa isang barangay sa Bulacan na nagsabing hindi kailanman nanirahan ang pamilya sa kanilang lugar. Mother, ito palang pamilya ni Go hindi man lang nanirahan sa Bulacan. No? Hindi ba ganito rin yung isang tumatakbong kongresista sa Bulacan? Buti na lang dinisqualify yun ng COMELEC. Hindi pala doon talaga nakatira. Taga Negros pa. Nambirang pati so. Anak ng bakang dalaga. Mamaya makibalita tayo sa mga update po dyan. Oras po natin 6:32 na umaga. Marami tayong aabangang balita. ACS Balita. Susunod, yung Correctional Institute for Women. Institute yun, Correctional Institute for Women. Ano na ba nangyayari dyan? May bago silang border na inaabangan. Nakapasok na ba sa loob si Edniel? Nakapasok ba siya sa loob? Mga babae lang kamo pwede ron. Mga babae lang, dapat si Giselle ang pinapasok mo doon para may mayora doon, no? At makikibalita rin tayo sa mga kaganapan diyan po sa may airport sa pagdating po ni Mary Jane Veloso. At naalala nyo itong may kinalaman sa pagtastas ng budget ng DepEd. Sinasabi po ng Senado, nagpapahayag pa nga si Senate President Jesus Escudero, hindi nyo naman ginagamit yung pera binigyan kayo ng pera, may mga sobra pa nga dyan, hindi ginagamit ano kaya sagot ng DepEd dyan? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:33. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, mga kumbatyero? Ready? Get set, go! Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
Alas 6:39 na ng umaga. Inunahan na ni Edniel Parosa si Mary Jane Veloso. Ando na siya sa Oblo, sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong. Edniel, kumusta na dyan, Edniel? Go, go, go! Makasayang umaga, Anthony. Kapapasok lamang ng mga tauhan ng media dito sa compound ng Bureau of Corrections, particular na sa Correctional Institution for Women dito sa lungsod ng Mandaluyong. Pagkalapag kasi ng eroplano na sinasakyan ng OFW si Mary Jane Veloso dyan sa NAIA, mga alas 5:40 ng umaga ay saka pa lamang binuksan itong pinaka-registration para sa mga tauhan ng pagbabalita na nagpapantay rito mula pa sa magdamag. Ang Bucor ang magsisilbing pinaka-temporary na tahanan itong si Mary Jane Veloso. Pagpasok niya rito sa loob ng Pilipinas, sa pagbabalik niya rito sa loob ng Pilipinas, habang hindi pa siya nabibigyan talaga ng pinaka-pardon batay doon sa kasunduan ng Indonesia at ng Pilipinas. Ang alas 7 ng umaga, Anthony, ang tinatayang pagdating ni Veloso dito sa loob ng correctional, habang maya-maya siguro, batay doon kasi sa initial na pagtaya ay alas 10 pa ng umaga, pero tignan natin yung pagharap sa media ng mga tao na involved dito sa pagpapauwi at least convoy, yung caravan, mula dyan sa Paliparan hanggang dito sa Bucor. Itong si MJ Veloso ay kasama ng grupong migrante na magpaparado, magsasagawa ng caravan mula dyan sa airport. Pero sa mga puntong ito, Anthony, mula ng pagdating natin kanina ay hindi pa natin nakikita yung mga kasama ng migrante o at least kanilang mga miyembro na siyabi magkakaroon ng aktibidad dito ngayong Miyerkules na umaga para ipanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos yung full clemency para dito sa ating kababayan. Hindi ba yun naman na talaga ang direksyon? Wala pang opisyal na yun ang direksyon. Baka saan ba dyan bago na kamo, magsipagtrabaho na kamo tayo at nang marami tayong magawa. Pare-pareho naman na nating pare-pareho naman na kamo tayong masaya at nandito na at nang makapagsaing na kamo. Mamaya abangan natin sila kasi kanina batay doon sa advice sila kahapon, maaga pala nandito na yung migrante, pero wala pa sila ngayon marahil bahagi sila ng main caravan na nandoon sa may airport. Pero pagdating dito, inaasahan, Anthony, na sasalang pa sa pinaka-quarantine itong si Mary Jane Veloso, kasama na yung pinaka-orientation para sa kanyang pagkakapiit dito sa Bucor. Naglalakad lang tayo papasok dito sa compound. Hindi lalampas sa 60 days yung tinatayang quarantine at orientation nitong si Veloso. Mamaya. Ilang araw? Hindi lalampas sa 60 days, Anthony. Kasama dyan yung quarantine. Tapos may parang orientation pa na pagdadaanan. 60 days? 60 days? Napakahaba na mag-quarantine Part lang nun, Anthony, yung quarantine. Parang 5 days lang ata yung quarantine. Tapos may certain days na ilalaan niya para doon sa parang orientation. Pero mamaya, babalikan kita doon sa specifics. Pero ang target, bago mag Pasko o bisperas ng Pasko, ay mabisita na siya ng kanyang pamilya dito sa loob ng ang sinabi ni Nanay Celia kanina, Edniel, ay kung daw, yung sa Pasko, magsa-Pasko, doon na raw sila magpapasko, silang pamilya. Yun din ang advice sa atin na Anthony, actually bisperas ngayon binabanggit ay mabisita na siya nung kanyang pamilya dito sa Correctional Institution for Women. Yung kahapon balitaan natin na nire-ready na ng Bucor yung adobo at pastillas na ipakakain o ibibigay kay Mary Jane batay na rin sa kanyang request, at abangan natin yung magiging itsura dito ng ating kababayan dahil kanina nabanggit na wala siyang posas at ganoon nga yung kanyang andito na si Sherwin. Andito si Sherwin at meron tayong mga video live feed mula sa NAIA. Edniel, babalikan kita dyan. Alright, balik sa inyo, Anthony. Si RH52 Edniel Parosa. Puntahan naman natin si Sherwin sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sherwin, kumusta na dyan, Sherwin? Actually, nakalabas na kami ng NAIA Terminal 3. Nandito na kami sa Skyway. Palabas na Skyway na. Padaan na nga EDSA. Ito yung convoy ng sasakyan na sinaluluraran
ni Mayor Jane Veloso patungo nga ng Correctional Institute for Women dyan sa Mandaluyong City. Kanina, sa paglabas ng eroplano nitong si Mayor Jane Veloso, huli siyang inilabas ng eroplano at sinalubong nga siya ni Assistant Secretary Mike Clavano at kasama ni Mayor Jane Veloso doon sa flight. Itong si Undersecretary for Migrant Workers Affairs, Head ng Department of Foreign Affairs, Asek Eddie Vega. Sa pagkikwentuhan namin ni Asek Eddie Vega kanina, minimestra niya na masakit ang ulo ni Mary Jane nung lumapag sila kanina bandang alas 5:50 dito nga sa NAIA Terminal 3. At yung paglabas sa kanya dito sa immigration hanggang doon sa conveyor area, dire-diretso, gwardyado, napakaraming security at hindi pinalapitan ng NBI ng kahit na kanino itong si Mary Jane Veloso. Sinubukang lumapit ng abogado si Atty. Olalia dito nga sa kanyang kliyente na si Mary Jane Veloso, subalit hindi ito pinagbigyan na makalapit at ayun lang kay Atty. Olalia, magkikita na lamang sila dito nga sa bahagi ng Mandaluyong. Maging ang yung pamilya hindi man lang ba nagkatanawan? Hindi sila nakalapit kay Mary Jane dahil naka-cordon yung portion nitong arrival area sa VIP lounge kung saan siya inilabas, hindi makakalapit ng kahit na sino. Maging yung magulang nitong si Mary Jane, hindi rin nakalapit, kundi nagsigaw na lang, sumigaw na lamang. Gayon din yung hindi lang yung pamilya, kundi mga miyembro ng migrante na nag-aabang kay Mary Jane. Sumigaw na lamang para iparating yung kanilang mensahe ng kanilang patuloy na pagmamahal dito nga sa kababayang nakalipas ang mahigit 10 taon na kulong dyan nga sa Indonesia. May magbabalik tayo sa pagpatuloy itong convoy. Nandito na sa may bahagi ng Buendia yan. Paglabas namin ng Buendia exit, dito kumana na sa may bahagi ng Washington. Palabas na ito ng Buendia doon na diretso na sa boundary ng Mandaluyong Makati Bridge. Okay, dito na yung pinakamabilis na access na ginawa nitong convoy nga para maihatid sa pinakamabilis na pagkakataon itong si Mary Jane Veloso. Back to you, Anthony. Maraming salamat sa iyo, RH6 Sherwin Alfaro. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Jerry Baha. Ito si Anthony Taberna. Ang tabayanan po ang Department of Education. Makakausap po natin tungkol sa sinasabi po ng mga mambabatas. Dapat lang namang bawasan ng budget yung DepEd na yan Dahil sa hindi naman nila nagagasta yung pera nila na ibinibigay natin dyan Ganun ba? Ganun ba talaga yon? Alamin natin ang update dyan sa pagbabalik ng... Ang mga kumbasyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 6:47. Tayo lang po pala ay nagpapaabot ng pakikiramay sa mga naulila ng ating kaibigang broadcaster at dating artista napakagwapo nito Mother, si Tito Jimmy Morato. Si Tito Jimmy Morato ay pumana po kahapon sa edad na 78. Nakikiramay po kami. Magkakasama pa naman kami nung last week. Nung Thursday lang, kasama natin si Tito Jimmy. I'm sure napakalungkot ng panahong ito para sa kanilang pamilya. Nagdadalamhati ang aming pong pakikiramay mula po dito sa DZRH. Oras po natin, 5 minutes bago ang alas 7 na umaga. Katunying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Ayan, good morning kay PCO Secretary Cesar Chavez. Good morning kay Kuya Henry Lakian. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Ang budget pala natin ito pinaka-importante na dapat natin napag-uukulan ng pansin dahil sa katakot-takot na mga pangyayari nitong nakaraang araw, yung nalaman natin yung pangatlong kongreso yung ikatlong House of Congress na tinatawag na Bicameral Conference Committee katakot-takot.
katakot-takot po ang pinagtatapya sa ilang mga ahensya ng pamahalaan, kasama po dyan ang sa Department of Education. Pero bago po yan, bago lang natin kausapin ng Department of Education, meron tayong nagmamadaling Flash Report. Flash Report! Yan ang sinasabi ko. Ayan, Mr. President, tama po ito. Hindi po matutuloy ang nakatakdang pagpirma ng Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang 6.3 trillion pesos na budget ng pamahalaan para sa susunod na taon sa December 20. Ito po yung naka-schedule sana sa December 20. Sapagkat hinihimay na mabuti ng Pangulong Bongbong Marcos at ng Malacanang siya mismo, ang Pangulong Marcos mismo ang naghihimay sa budget na ipinasa ng both houses of Congress sa Malacanang ang enrolled copy. Nakikipag-ugnayan din daw po ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, especially yung mga natapiyasan. Flash Report. Flash Report! Kausapin po natin ang Undersecretary ng Department of Education, si Undersecretary Ann Sevilla. Undersecretary Sevilla, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga, Katunying, at sa mga nakikinig at nanonood ng inyong programa. Good morning po. Good morning po. Kayo po'y Undersecretary for Finance, tama po ba? Yes, sir. Tama opo, po. Opo. Kasi may sinasabi po itong mga leader ng Kongreso natin. Well, babanggitin ko na si Senate President Chis Escudero. Ito nga yung istorya. Chis defends DepEd budget cut. Ayan. So, ang sinasabi po ni Senator Chis Escudero, binigyan daw po kayo ng budget sa computerization, hindi nyo naman daw po ginagamit. At ang total daw po nito, kung tutuusin, ay 36.1 billion pesos sa nakalipas na 1, 2, 3 taon na USEC. Totoo po ba ito na hindi nyo ginagamit yung budget na binibigay sa inyo? Katunying, actually, meron na po tayong 89% na obligation or nagamit na po natin, nag-utilize na. Kada taon, binibigyan po tayo ng budget for computerization. Unang taon po ng 2022, 11.7 billion. Sumunod, 11.3 billion. At ito pong 2024, 8.9 billion. So, ang total na budget kada taon ay 32 billion na. Opo. At 28.5% o 28.5 billion or 89% nito ay nagamit na po at yung iba ay na-deliver na po sa mga eskwelahan. Oo. So ang sinasabi nyo, wala na halos natira doon sa budget para sa computerization na siya pong itinuturo ni Senate President Chis Escudero na pwedeng nyo araw pong magamit Opo, Katunying, actually yung report po na nire-refer, of course, respectfully ng ating Senate President ay galing din po sa amin sa Department of Education. Yung pong natitira kasi ng mga pondo kada taon ay may validity na 2 taon. So nagagamit pa po yun sa susunod na taon. At madalas dahil mga computer ito at saka mga smart TV at mga packages, tumatawid po sa kabilang taon kasi yung sometimes yung procurement, pati po yung pag-award ng contract, yung delivery. Kaya po, yung 2 taon na validity, nagagamit naman po natin. So, in fact, itong 2024 Katunying, ang natitira na lang ay 7% or 2.1 billion. At nakatalang na rin po ito sa procurement. So, mauubos to sa madaling salita, yung pan-2024 budget, ano? Gusto na, matagal na po ako sa DepEd, Katunying, 3 sekretary na yung aking nakasama. Itong pinakahuli si Secretary Sani Angara ang nakapag-solve po ng problema namin na ang tawag namin ay catch-up budget. Ibig sabihin, hinahabol namin na maubos yung pinasa na pondo nung last year. Tapos yung pondo ngayong taon, saka palang matatapos itong pasok na taon. Pero itong dumating po siya nung July, ay obligate po namin yung 2023 na natira. At yung inuubos po namin ngayon ay yung 2024.
At kung magiging successful po yung procurement kasi umaandar pa po hanggang end of the year, ang matitira na lang po baka mga 600 million. 600 million out of how much po itong kabuang computer budget ninyo for this year? Ito po ay 18 billion this year kasi may 8.9 kami ngayong taon at may natira na almost 10 billion last year. Ayun. Ganun pala. Hindi, sa bagay, expertise niya. Siya ang Senate Finance Committee Chairman dati. Opo. Oo. So, ang sinasabi ninyo, ang matitira na lang dahil obligated na ay 600 million. So, wala na kayong pang next year. Yun ang tama ba intindi namin? Actually, Katunying, sa sobrang efficient ngayon, sobrang bilis, nag-early procurement na kami ng 2025. At pati po yung mga regional offices namin, yun nga po yung strategy na ginawa. Hindi lang central office kasi ngayon lang first time na magpo-procure din ng mga regional offices. So, because meron na kaming 2025 na National Expenditure Program, ito yung na deliberate sa Congress, ay nakapag-early procurement na po sila. Iniintay na lang po namin mapasa yung budget para ma-award po yun. About 2.1 billion yon, ready na po yun. Kaya lang, kung hindi matutuloy yung budget natin ngayon, makakancel po natin yung ibang mga inagahan natin na procurement. Oo, meron kasing ano ba yung tinatawag yung short of award? Tama ba yung intindi? Tama. Meron kayong ganong diskarte para hindi naaatraso ang procurement. So kahit na next year pa yung program, bibid na kayo parang last quarter ng taon na to. Ganun ano? Tama po yun. Short of award po talaga yung nakalagay doon sa ating batas. Pareho po procurement law at saka itong budget law natin. Inaalaw po ang ating mga ahensya na kapag yung budget ay nasa Kongreso na pwede na kayo mag-early procurement, pero huwag nyo munang i-award, short of award, kasi hintayin natin yung GAA. Kasi hindi lang po si Senate President Chis Escudero ang nagsasabi nito. Just to justify yung 12 billion peso budget cut sa DepEd, pati po ibang mga House members, sinasabi nila na ito daw pong DepEd, ang inyo daw pong performance, ang tawag nga nila dismal fund utilization. Yun po ang description nila sa paggastos nyo ng budget, Undersecretary. So are you telling us that Senate President Chis Escudero and the rest of the House members na binabaril ang budget ng DepEd misinformed? Ay, hindi naman po, Katingin. Kasi aaminin namin sa amin din yung report. Kaya lang, siguro, iba yung cut-off po na hawak nila na report. June 30 po yung report na kanila pong pinagbasehan. At tama po, noong June 30, malaki pa po ang aming hahabulin. 11% lang yung utilization namin 6 months ago. Pero ngayon, nasa 93% na ho kami ng aming occupation. So yung June 30 basis nila ng report, wala pang isang linggo si Secretary Angara sa inyo? Ay, opo. July ho dumating si wala pa. Angara. Hindi pa pala siya nag-a-assume nun, ano? Opo, wala pa po. Hindi pa siya nag-a-assume. Okay. Para mas maintindihan po ng ating mga kababayan, gaano po ba ang mawawala sa mga guro, sa mga estudyante sa halagang 12 billion pesos na tinanggal po sa budget po ng DepEd? Opo, mali nakakasana po ang ating DepEd Computerization Program. Meron po tayong 7 billion na in early procurement for laptop at saka smart TV. Meron din po tayong satellite-based internet na 1.5 billion at saka mga software and cloud subscription po na ginagamit ng ating mga teachers, about 1 million teachers, at saka po capacity building at saka personal expenses na namamahala po ng ating DepEd Computerization Program. Yan po yung nakapaloob doon sa proposal namin na 12 billion for 2025. At ito ay alinsunod sa sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos na paliitin ang tinatawag na digital divide, ano? Opo, base rin po yan sa SONA. Itong last June din, bali na-announce din po na
magkakaroon tayo ng resolution or unti-unti kasi malaki po talaga yung investment na kailangan, pero unti-unti kailangan na magkaroon na rin tayo ng mga digitalization. Kailangan po ng mga teacher at mga learners. Saka yun daw po mga, pasensya na kayo, sabi nyo nga nakakatatlong sekretary na kayo dyan, Yusek, ba't ba ang dami-dami namin reklamo sa mga teacher mismo na nabigyan ng mga laptop na wala pa raw isang taon na sira na, yung mga dating nabili ng DepEd? Meron naman po tayong service warranty for 3 years, kasama po yun sa contract. So, ginagawa po natin yung information dissemination din at saka yung meron po tayo nakatabi na mga pondo para sa pag-repair. So, pwede po nilang i-report yun at may tutulong po. Kaya ito po yung computerization program na team na nakikipag-ugnayan doon sa mga contractor or supplier na dapat po naka-ready kapag may mga ganyang reklamo. Ini-encourage nyo pa ho ba na China-made ang mga brand o China brand ang supplier po natin? Katunying sa procurement na po yan. So, bali meron tayong mga expert na rin po. May Undersecretary for Procurement. Meron din pong Assistant Secretary na lawyer and expert in ICT. Sila po yung gumagawa ng mga tech specs. At ang alam ko, Katunying, ako hindi kasali sa procurement dahil ako yung taga-bayad, ay dapat wala pong branding. Dapat walang branding. Hindi, kaya ako naman nabanggit kasi yung karamihan po ng mga, I'm sure nakakarating din sa inyo yung reklamo, ang mga hindi magagandang quality yung na-procure ng DepEd na made in China. Well, anyway, sabi nyo hindi naman tayo pwedeng maglagay ng brand pagdating po sa procurement. Okay, mga ilang bagay na lang po. Ang sabi po ng Pangulong Bongbong Marcos, gagawa ng paraan. Kayo po ba abogado? Ay, hindi po. Hindi po. Ay public finance. Opo. Tatanong ko po kasi kung paano po ba yun? Ano ba pwedeng gawin doon? Pwede bang dagdagan ng Pangulo yung budget? Tapos na? Una-una, nagpapasalamat kami sa ating Presidente Bongbong Marcos. Tama po yun. Sinabi niya na maghahanap siya ng paraan para ma-restore yung ating budget. In fact, nag-uusap na po yung ating Secretary ng Education, si Sec Sani, at si Secretary ng DBM, si Sec Amina. At doon po, nag-iisip tayo kung paano nga maibabalik. May mga paraan po, alimbawa ay augmentation, ibig sabihin dadagdagan, pero during the execution na yon, ibig sabihin tapos na yung pagpasa ng budget at pwede naman magdagdag kasi existing naman po yung programa ngayon. Hindi naman siya na zero, Katunying. So, may natira naman na 2.4 billion, pwedeng dagdagan. Sa bagay, hindi tinanggal hindi dinagdagan yung programa. May natira naman pala kayong 2 billion na mahigit. Well, anyway, narinig nyo naman po siguro yung breaking news natin na yung pong scheduled signing ng budget sana sa 20 sa Biyernes hindi matutuloy. Mukhang hihimayin ng Pangulong Bongbong Marcos Siya mismo kasamang naghihimay para po doon sa tinatawag, magagalit ang mga congressman dito, doon sa tinatawag na line item veto. Anyway, magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong input sa aming discussion. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Katunying. Si Undersecretary Ann Sevilla ng Department of Education. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2 por 2. 2 por 2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy.
10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, naka-schedule na paglagda ng Pangulo sa General Appropriations Act sa Biyernes, hindi tuloy. Mary Jane Veloso dumating na sa bansa, diretso sa Women's Correctional sa Mandaluyong. OFW Action Center na simbolo ng bagong Pilipinas, binuksan ng Pangulo sa Makati. Babaeng saksi sa isang krimen, sinapchap, sinunog sa paggawaan ng uling sa Batangas. Lihim na Pogo Hub sa Parañaque City, nabuking. 7 Chinese arestado. Kasambahay na biktima ng human trafficking na rescue. Ilang motorcycle taxi riders na tinanggal dahil non-prof ang lisensya, umalma. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Hindi po matutuloy ang nakatakdang paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos sa panukalang 6.3 trillion peso budget ng pamahalaan para sa susunod na taon. Bakit naman? Alamin natin ang detalye. Yan sinasabi. Alam mo, mabilis akong kumilos. Ano na, si RH14 Let Narciso. Greg? Balikan po natin si RH14 Let Narciso. Samantala, ang detalye na iba pang balita sa aming pagbabalik. Pangunahing balita. This time check. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa mga kabubukas lang po ng radyo, nakabalik na po ng bansa ang ating kababayan na si Mary Jane Veloso. Inabangan siya ng kanyang pamilya sa Ninoy Aquino International Airport at nabandang alas 5 nga po ng alas 5:50 ng umaga, lumapag ang kanyang sinasakyan na Cebu Pacific flight mula po sa Indonesia. At mula sa NAIA, dumiretso po sa Correctional Institution for Women. Ito pong si Mary Jane Veloso at naroon, dumating na daw sa Correctional si Mary Jane Veloso. Naroon si RH52 Edniel Parosa. Kamin, Edniel! Anthony, mabuting balita para sa bayan ng Pilipino. Opisyal ng dito sa ating bansa magpapasko ang ating kababayang si Mary Jane Veloso. Ganap na alas 7:03 ng umaga, naihatid dito sa Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong. Itong ating kababayang OFW matapos ng 14 taong pagkakalagay sa lungsod o sa bayan ng Indonesia. Kasama ng pinaka-convoy o nitong yung kanyang kasama yung mga mobile ng Bucor. Kanina, Anthony, nakita natin si Assistant Secretary Mico Calabano pero hindi pa nag-paunlak ng pahayag. Dire-diretso sila dito sa may pinaka-pangalawang gate ng CIW. Tayo kasi mga tauhan ng media matapos papasukin doon sa pinakaunang bakod ay limited na lamang yung access hanggang dito sa may second gate whereas wala ng signal papasok doon sa pinakaloob ng compound. Itong convoy o yung caravan, dala-dala si Mary Jane Veloso at of course yung kanyang pamilya ay pumasok na roon sa pinakalooban nitong CIW.
nakikita mo sa ating videos dyan, Anthony, yung mga tauhan ng Bucor, pagpasok dito ng convoy, ay sila mismo ay nagbarikada dito sa may gate na ito, yung second gate ng nasabing piitan. Doon naman sa labas, sa first gate, mukhang nagsimula na, Anthony, yung binabanggit natin kanina, may sariling aktibidad yung grupong migrante para ipanawagan yung full clemency. Itong full clemency na iahapid ni Pangulong Bongbong Marcos para kay Veloso. Ulitin lang natin yung binabanggit natin kanina sa unang bahagi ng report, 50 o 60 days yung commitment, Anthony, dito ni Veloso sa loob ng CIW. 5 araw doon yung mandatory quarantine kung saan manatili muna siya sa isang specialized cell or room para doon na sumalang sa pinaka-procedure. Yung 55 araw, Anthony, halo-halo na yan. Mukhang may daraanan siyang mga medical at orientation, diagnostic evaluation, at initial security classification. Yan ang binabanggit ng Bureau of Corrections. Ang ating kababayan ay nag-request ng adobong baboy at pastillas at yan ang inaasahan natin na maibibigay sa kanya pagkalabas sa kanyang sasakyan. At dito, maya-maya lamang ay inaasahang magkakaroon ng press conference, magbibigay ng pahayag ang mga ahensya ng gobyerno hinggil dito sa makasaysayang araw na ito sa buong Pilipinas. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, salamat sa iyo, 52 Edniel Parrosa. Kanina, tinatanong natin, Mother, kung nagkatanawan man lang ba, no? Yung mag-anak. Kasi bakod na mga taga-NBI sa Bureau of Corrections, si Mary Jane Veloso, kaya siya naka-abrisiete dun sa isang taga-NBI taga-NBI. Dapat na ilapit man lang ng konti, kahit na mga 10 meters man lang, di ba, iba ang dating nung, kaya nga naghintay dun yung pamilya. Binigyan pa naman ng magandang pwesto dun sa T3 sa Terminal 3 ano ba nangyari? Hindi man lang ba nakakitaan? Alamin nga natin ang sitwasyon sa Ninoy Aquino International Airport at nakasubaybay doon mula pa kagabi. Ito si RH15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Hindi kinaya ng ama ni Mary Jane Veloso na si Tatay Cesar ang kanyang emosyon at napakagulgol dahil sa sobrang saya na kanyang nararamdaman. Iyak ng iyak itong si Tatay at iba pang kamag-anakan ng Pilipina nang matanong ito kahit sa malayuan mula dito sa arrival area ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Pinaupo muna si Tatay kanina at pinainom ng tubig para pakalmahin bago bumiyahe pa Mandaluyong City. Hindi kasi pinayagang makalapit ang mga magulang at anak ni Mary Jane sa mismong daraanan ng Pilipina at mabilis siyang pinasakay doon sa sasakyan para dalhin sa Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong. Kakaalis-alis lamang ng pamilya Veloso sa NAIA patungong CIW upang malapitang makita si Mary Jane. Doon sa ilalim si Mary Jane sa 5 araw na mandatory quarantine at 55 araw naman para sa orientation, diagnostic evaluation at initial security classification ng Bureau of Correction. Sa koreksyonal, may naghihintay na adobong baboy at pastillas kay Mary Jane, ang mga paborito raw na pagkain ng Pinay. Tinanong natin kanina ang abogado ni Mary Jane na si Attorney Andre Olalia kung pinayagan na doon muna sa CIW kahit man lang magpalipas ng gabi yung pamilya. Sabi niya wala pa daw na ganitong napag-uusapan at ang original na plano, dalaw nang muna sila sa Pinay. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Giselle, sino ba yung umaalo kay tatay na yon? Yung maputi Mga taga-NUP, mga kasama yan ni Attorney Andre Olalia. Hindi ba foreigner yan? Hindi ba foreigner? O Pilipinang mistisa lang? Mukhang mistisa lang mistisa lang. Tagalog matatas magtagalog. Tagalog Malayo sa'yo. Ikaw, hirap kang magtagalog Baka kasi mas gusto mo mag-English Giselle, mas gusto mong mag-English kaysa magtagalog. Naiba tuloy yung boses ni Giselle. Maraming salamat sa iyo, Giselle Ricafort, Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. Nagsagawa pala ng hearing ang House Blue Ribbon Committee
na pinamumunuan ni Congressman Joel Chua tungkol dito sa PhilHealth, ano? Akala ko nga OBP na naman yung topic kahapon nung nabuksan ko nung bandang gabi na mga hindi naman sabagay gabi na maagang dumilim mga alas 5:30, nakita ko na may hearing pala ang Kongreso, may kinalaman dun sa naku, laki. Yun yung sinasabi ko, Yuel. 137 million pesos. Ito Mother, 137 million pesos ang pondo ng PhilHealth para sa anniversary celebration nito. Anniversary celebration, 130 plus million ang gagas. Anak ng bakang dalaga. Opo, tama po yung dinig nyo. 130 plus million pesos. Pakitawag mo nga si Congressman Romeo Acop. Nakita ko siya, katabi siya ni Congressman, silang dalawa na lang ang natira doon. Saka yung taga Nueva Ecija, ni si Congresswoman Micah Swansing, na ayaw naman tayong pansinin. Ayaw yata tayo makausap ng ating kababayan. Pero yung taga Rizal, taga Antipolo, ni si Congressman Romeo Acop, sigurado, kakausapin tayo noon. Hindi pa po mapipirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos sa December 20 ang panukalang 6.352 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, pinag-aaralan pa daw po ng Presidente ang ilang probisyon ng General Appropriations Bill. Patuloy pa rin ang konsultasyon ng Pangulong Marcos sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan hinggil sa panukalang budget. Wala pang petsa kung kailan ito pipirmahan ng Presidente, pero kumpirmado na ilan sa probisyon ay ibivito ng Pangulo. Arestado ang 7 Chinese national na nabuking na nagsasagawa ng scamming operations sa kanilang secret Pogo Hub sa Parañaque. Nasagip sa operasyon ng isang kasambahay na si alias Letlet na pinaniniwala ang biktima ng human trafficking. Ayon po sa biktima, sabilitan siyang ginawang katulong at hindi pinapayagang makalabas ng kwarto sa kabila ng kakarampot na sahod na kalahati lamang sa ipinangako sa kanya na ibibigay. Isang 32 anyos na babae na naging saksi sa isang krimen ang pinatay, chinap-chap bago sinunog ang bangkay sa gawaan ng uling sa San Juan, Batangas. Ang mag-asawang may-ari ng ulingan ang nakatuklas sa krimen at nag-report sa pulisya. Sa investigasyon, lumitaw na ang biktima ay testigo sa pamamaril ng isang lalaki sa isa nitong kabarangay sa kanyang nakaalitan. Iniimbestigahan ng pulisya kung ang mag-asawang nag-report sa krimen ang nasa likod ng pinagputol-putol na katawan bago isinama sa mga kahoy na ginagawang uli. Nagrereklamo ang ilang rider ng Transport Network Vehicle Services na angkas matapos silang itakwil ng kumpanya dahil sa non-professional lamang ang kanilang driver's license. Sa panayam ni Kuya Angel Palmone sa programang Magandang Umaga Pilipinas sa angkas rider na si LF Roy Obas Jr., sinabi nito na 10 buwan na siyang angkas rider ngunit bigla na lang siyang tinanggal ng kumpanya nang walang abiso. Nagsimulaan niya ito na itanggi sa Senado ng kumpanya na meron silang mga non-professional rider, gayong matagal na silang rider partner ng angkas. Pantabayanan po, makakausap natin si Antipolo Congressman Romeo Acop. Sandali po lamang, kaugnay po ito sa magarbong anniversary celebration ng PhilHealth. Ito ba, bibigyan mo ng katakot-takot na pera? Ito ba, isip-isip mo, bibigyan mo ng pera, gagastusin 130 plus million sa anniversary celebration. Anak ng bakang dalaga. Hindi nga kayo makabili ng teleprompter. Hindi nga kayo makabili ng teleprompter. Pangunahing balita. 7:29. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Yun, tama po kayo ng dinig mga kababayan. Hindi po 137,000 pesos. 137 million pesos ang inilaang pondo o budget para po sa anniversary ng PhilHealth. Yan ang sinasabi ko eh. Kaya ako nalilito ko dun sa eto meron kasing mga kababayan tayo, especially may mga advocates, mga galit na galit sa
galit na galit po sa Kongreso dahil hindi binigyan ng dagdag na subsidy na pera, dahil marami din silang pera ang PhilHealth sa susunod na taon. Ang halaga po niyan 74.4 billion pesos. Sabi po ng mga mambabatas natin, dami nilang pera Magkano nga ba pera ng PhilHealth? Kahapon po, bigla akong napagbukas ng YouTube at nakita ko may dalawang Lone Rangers. Lone Rangers. May dalawang tao na natira sa Kongreso, si Congressman Joel Chua at si Congressman Romeo Acop ng Blue Ribbon Committee ng House of Representatives, at nag-uusisa tungkol po dito. Kaya lang, papatapos na, baka naman umalis na yung iba. Kausapin niya natin ang makisig na si Congressman Romeo Acop. Congressman Acop, magandang umaga po sa inyo. Si Katunying po ito. Katunying, isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa iyong tagapakinig at tagapanood. Opo, bilib ako sa inyo dahil sa kayo yung first to come, last to go. sa hearing. Ibang klase. Ano ba yun? Yun na ba talaga ang instruction nyo sa sarili nyo? Kayo pinakamaaga, kayo pinakahuling uuwi? Katunying, kuminsan kasi pag umuwi ako late na, di po ba? Opo. Kaya ako maaga dahil para pasahin ko kung ano man yung mga ideas, mga issues na tungkol sa itatalakay namin sa committee ng araw na yon. So maaga ako para mabasa ko yung mga issues and concerns na lumalabas po sa media, galing po sa inyo at saka sa mga tao. Okay. Ano po yun? Opo, diretsuhin nga po natin. Tama po ba yung intindi natin? 137 million para sa anniversary ng PhilHealth, o nagkamali lang kami ng basa o dinig? Yun po yung plano nila, according to them. But since nagkaroon na po ng hearing dyan, i-revisa po nila yung na yun, yung amount na yun. Hindi na matutuloy yung 137. Opo. Yun ang parang commitment ni CEO Mr. Ledesma. Opo. Pero nung unang narinig niyo po 'yon, ano po yung initial reaction ninyo? Yung siyempre kagaya rin po ng ibang Pilipino, namamangha kami. At ang rason kung bakit kami nagkaroon ng hearing, hindi po hearing pala yun. Katunying, I would like to correct that. Sige nga po. Nagkaroon lang po sila ng briefing sa amin kasi ni-require ng chairman na mag-brief sila sa committee ng good government at public accountability. So kung titingnan po ninyo, hindi namin po sila pinag-take ng oath para magsabi po sila ng totoo. Ang buod po ng investigasyon na yun ay dahil sa reklamo ng mga tao na kung bakit winidraw ng both houses of Congress yung 89.9 thereabouts na government subsidy at saka yung zero subsidy for 2025. Next year, okay. Yung pong papaliwanag ko po, marami po tayong government-owned and controlled corporation. Sa DOH, 6 na nga yan lang. Center, mga ganon. Yes. Isa po dyan yung PhilHealth. At kung titignan po natin yung financial statement ng PhilHealth, on the blue po sila Kumikita talaga. Opo. On the blue. So, yun ang tinignan namin. Hindi naman nila nagagamit yung government subsidy na binibigay namin sa kanila. Kasi tinanong ko kahapon, saan nyo ginagamit yung government subsidy na binibigay ng national government? Sabi nila, ini-invest. Ganon? Yes. So, yung pong taunan na ibinibigay ng gobyerno mula sa mga taxes na binabayaran natin, ini-invest nila.
Diretso sa investment. Opo. Yung iba naman is kung kinulang sila sa pagbayad dun sa mga premium ng mga libre, kasi kagaya ng senior citizen, di po ba libre po sila. Opo. So, yun ang binabayaran ng subsidy na yon. Pero, namin din nila sa pagtatanong ko kahapon na ini-invest din nila part of their investment. So, sabi ko, hindi ba dapat ibigay natin sa benepisyo, benefit packages? Opo. Or, and pala, ayon sa batas, ibaba natin yung premium na binabayaran ng mga enrolled dyan ng mga Pilipino. Yes. Yun ang sinasabi ng batas eh. Opo. Hindi naman po sinabi na i-invest ninyo. Ayun po yung one. Kaya sabi ko, kung ganyan ang nangyayari, hindi na kayo service provider. Business enterprise na kayo. Opo. Magandang punto po yan. Ano po sagot ni Mr. Ledesma? Ang sagot po nila sa akin nung bandang una na hindi naman ganon dahil service provider sila. Pero tinignan ko, 2022 at saka 2023, yung increase ng net income nila sa investment. From 2022 to 2023, their net income sa investment lang, Atty. is more or less 10B. Wow! Net income lang yun, Opo. Yes. At tinignan ko ngayon yung amount ng ini-invest nila. Opo. From 2022 to 2023. Opo. Magkano po? Nandun sa akin yung statistics. Billions na rin ang in-increase. So sabi ko, this would prove na kayo, ang iniisip po ninyo, yung pag-invest at yung kikitain. So hindi yung talagang layunin ng batas na padamihin ang pakinabang ng mga beneficiary, yung pong mga health packages po nila, at babaan ang premium na binabayaran ng mga members. Yun po yung provision ng Universal Healthcare Law. Oo. Yun ang kasi yun ang punto ko na ipinapakita sa kanila na ang dapat mindset ng PhilHealth is that sila ang magpo-provide ng health services sa bawat Pilipino na enrolled po dun sa PhilHealth. Hindi yung kita. Kasi magkaiba po yun yung mindset na business-minded at saka yung service-minded. Opo. Yun po yung inamin naman in fairness to the Chief Executive Officer, si Mr. Ledesma, inamin po niya na tama lahat yung aking statistics. Opo. And they gave us the commitment na starting 2025, they will change the present mindset ng PhilHealth. Opo. Actually, maganda po na i-discuss po natin ito sapagkat ang dating po sa ating mga kababayan, ang naging desisyon ng Kongreso na bigyan ng zero subsidy ang PhilHealth ay makakaapekto sa mga benepisyo na tinatanggap po natin. Mababawasan, ang dating mababawasan ng benepisyo na nahihita po natin sa PhilHealth dahil sa kagagawa ng Kongreso. Ay hindi po. That is why yung aking pagtatanong ay may pakita na yung unang-una, tinanong ko sila, Katonying, yung bang 89.9 billion na wini-withdraw, which was, shall we say, subject to the TRO of the Supreme Court, sabi ko, doon ba ay nakukuha, may kaparte ba yung contribution ng mga members na PhilHealth? Sabi naman nila sa akin, wala. Wala po. Wala. So, yung contribution ng mga members ay hindi po nagagalaw. At tinanong ko ulit, sige, sa 2025, zero subsidy kayo. Sabi ko, can you fulfill your obligations for the year 2025 without government subsidy? Ang sagot? Sabi ko, kasi nasa akin yung inyong financial statements lahat sa aking harap. So sabi naman nila, sabi ni Mr. Ledesma, yung CEO, sabi niya, we can fulfill our obligations.
to the members. Yun ang, kasi gusto ko lang masiguro na what Congress did would not affect the operations of PhilHealth. Pero yung expansion ng PhilHealth coverage, yung daragdag ng mga benepisyo sa ating mga, baka maapektuhan naman po yun. Ay, hindi pwedeng bawasan na yun na Katunying. Ang sabi ko nga, because of AWAS funds in your agency, dapat nga pag-aralan ninyo yung provision of law na yun. Na kung pwede, dagdagan yung benefit packages at saka babaan yung premium. Dapat mag-conduct kayo ng study about this. Kasi nung budget hearing, sinabi ko na sa kanila yan sa PhilHealth budget hearing ng Department of Health. Sinabi ko na yun na kayo parang negosyo na ang tingin nyo dyan sa ahensya ninyo Opo. Teka muna po, may dalawang bagay na lang po akong itatanong, ano? Yung po bang pagninegosyo nila, sabi nyo nga yung subsidy pala ng gobyerno mula sa taxes ng mga mamamayan na ibinibigay po ng Kongreso sa PhilHealth, ini-invest nila, namomonitor po ba natin kung sino kumikita doon o lahat ba talaga napupunta sa PhilHealth o katulad nung alam niyo mga kababayan natin mapagsuspeche baka pagka ininvest sa ganito merong komisyon si ganito mga taga board ng PhilHealth etc. Meron pa kayong napag-usapang ganon? Meron kitang-kita naman na naka-record attested to by yung independent na auditor, accountant, auditor. Kasi hapon na sa aking harapan yung financial statements nila, kaya ako nalaman itong mga datos na ito Kasi pinakuha ko sa aking researcher ng everything about yung finances ng PhilHealth. Kitang-kita naman doon, yung mga kita nila, meron silang kita sa pina-delist nila ng mga property. Meron. They have investment in bonds, treasury bills, lahat nandun, naka-record po lahat Katunying, kaya kitang-kita. So lahat ng income nila ay pumapasok naman sa bangko ng PhilHealth, parang gano'n, ano? Opo. Naka-record lahat sa kanilang mga dokumento. Halimbawa po yung tinatawag na kung nag-time deposit sila, time deposit na 4% o 5% per annum, hindi ho nakadeklara lahat yon, yung kita na, yung income na yun. Nakalagay po doon sa report ng auditor, yung financial statement, nakalagay po doon. Nakalagay pa nga doon sa aking folder kung anong mga businesses yung napasok nila Ano po ba yung mga pinasok nilang businesses? Yung pag-i-invest sa bonds at saka treasury bills. May investment din sila sa Ayala, yung business ng Ayala, business na Robinson. Meron po sila, nakalista po lahat doon sa ano yun. Hindi, kasi baka kaya gusto, medyo interesado po ako doon ng Kong Romy. Baka kasi ang investment nila, nag-invest sila sa bonds ng kumpanya ng beer o kaya ng sigarilyo. And it's kung babasahin po natin yung batas Katunying, limited po yung pag-i-invest po na it was enumerated by the law. So magkano po ang doon sa dineklara nila kahapon sa inyo? Magkano ang pera ng PhilHealth ngayon? Naglalaro sa 700 700 billion ang reserve baboy. 700 billion ang pera ng PhilHealth. Yes. Opo. Lahat-lahat na po 'yan, Congressman. Yun po yata yung reserve fund na invest at saka yung MOE nila. Opo. Napakalaking pera. Actually po, piniisip ko nga dapat siguro para mabawasan ng kaaway itong PhilHealth, lahat ng may utang sa kanila,
lahat po ng may utang sa kanila na may utang sila pala, mga doktor, mga ospital na kumpleto naman na sa papeles, bayaran na. At kung may mga mandarambong na mga doktor o ospital na dinadaya, pahuli nila, pa-NBI nila, hindi po ba mas may para mabawas-bawasan yung nagre-reklamo sa kanila, katakot-takot ang utang nila, tapos yan nagse-celebrate sila ng 137 million pesos ang gusto nilang gastusin? Totoo po yun na Katonyeng na nasa akin din yung COA report for the AGG from year 2021, 2022 at saka 2023. Nasasabihan naman po sila doon sa COA report na ito. Pero yung kung tinitingnan ko from 2021, parang nag-improve naman yung rating nila as far as COA is concerned. Kitang-kita rin doon yung receivables nila na ang lalaki. Meron din silang mga finailan ng kaso. Lahat. Nandun po lahat yung na nakikita naman na hinahabol din po nila yung mga healthcare providers na nagluloko. Kita po sa data. Ang kagandahan po nito, kung si Pangulong Bongbong Marcos mismo nagsabi na mukhang sumasang-ayon siya na wala mo ng subsidy ngayon. Pero hindi naman ibig sabihin na sa mga succeeding years ay zero subsidy sila. Pagka naman siguro mas marami yung benefit package na binigay nila sa ating mga kababayan, tapos ay binabaan nila ang premium na binabayaran ng mga members, pwede siguro mag-subsidize uli ang gobyerno sa kanila. Ano po? Hindi naman po porket wala po silang nag-grant na government subsidy for 2025 ay ibig sabihin wala nang subsidy sa 2026 at saka yung succeeding years. No. Because yung tinitingnan naman ng Kongreso yung mga parameters at saka circumstances kung bago mag-decision. Kasi kung titingnan po natin, tingnan po ninyo, may mga departments na binawasan po, di po ba? Opo. Oo, may mga departamento na nabawasan. Ang tinitingnan po ng Kongreso doon is absorptive capacity. Yun ang una mo pong tinitingnan. Ang ibig pong sabihin nito is kaya ba o nagastos ba ng ahensya na yun yung pondo na ibinigay ng national government sa kanila para paggamitin po sa kanilang mga projects. Maraming may nasasaktan sa sinasabi niya, lalo na yung DOTR. Naku po, sakit sa ulo. Secretary, Secretary Acop, marami sa Secretary. Congressman Acop, maraming salamat po sa inyo at sa susunod din, masarap kayong kahuntahan Thank you po. Opo, maraming salamat din po, Katonyeng, for giving me this opportunity. Magandang umaga po sa Magandang umaga po. Si Congressman Romeo Acop ng 2nd District ng Antipolo. Pangunahing balita. 700 billion? Brad, 700 billion yung pera ng PhilHealth. Akala ko ba 500? 700 billion pala yan? Ayun. Kaya naman pala okay lang sa kanilang gumastos ng... Ang bihira yung mga kaibigan natin sa PhilHealth. Kung ganun kadami pala pera ng PhilHealth, kahit nasagutin na ng PhilHealth yung... lahat ng pa-ospital ng mga nau-ospital po. 7:53 na umaga. Number 1. Ngayon, magandang umaga at happy birthday kay Biner Baltasar. Happy birthday. Wala ba tayong libreng ticket ng Star City dyan? Ayun. Hoy, kumbatsero, alam mo ba na itong Video Pay app ay sobrang flexible? Kahit anong video account or credit card mo, pwede mong gamitin. Pwedeng i-link ang video bank account o credit card. Pwedeng kahit pareho. Kaya walang problema, walang kahirap-hirap. Sobrang hassle-free na magbayad. Pati po yung walang video account, pwede din silang gumamit. Ayos. Ang video, pwede po kayo mag-open ng video basic account mismo sa app na walang initial deposit o sa branch. Kaya kahit hindi ka video client, enjoy ka pa rin sa features tulad ng scan to pay, send money at pay bills. Ang saya ng Video Pay app, flexible na, convenient pa. Kaya kung gusto mong hassle-free transactions, i-download mo na ang Video Pay app. Sobrang flexible at swak na swak sa pangangailangan mo.
Uy, magandang umaga kay Manong Chabit Singson. Imbitado ka pala, Manong Chabit. Bilang panauhing pandangal sa Queen of Queens of Solsona of Hawaii 2025. January 24 yan, kasabay din ang programa ng Balikbayan Night. Siyang hudyat ng pagsisimula ng 2025 Solsona Gaming Festival sa Ilocos Norte. Hindi na po bago kay Manong Chabit ang mga beauty pageants dahil matagal siyang taga-suporta ng Miss Universe pageant noong 2016 nang idaos ito sa Pilipinas. Congratulations sa Manong Chabit! Kung dapat nang magpalit ng bubong dyan, ano pa hinihintay nyo? Magpalit na kayo. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na! Happy birthday pala kay Mr. Cupido. Mr. Cupido, Jerry Asuncion, RD. Happy birthday sa iyo. At sa lahat ng mga nagbe-birthday dyan, happy birthday sa inyo. Patuloy po kayo sumaybay sa ating pong coverage. May special coverage po tayo sa pagbabalik sa bansa nito pong si Mary Jane Veloso. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Ang balitang ito ay hatid sa inyo